umasa balang araw magiging milyonaryo sila dahil sa iskandalong ito na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilabas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Sa pagpapatuloy ng Senate Committee on Games and Amusement hearing sa pangunguna ni Senator Raffy Tulfo, iniabot na ng PCSO ang listahan ng mga nanalo sa loto na hiniling ng mga mambabatas. Sa kasagsagan ng hearing ay di mapigilan ng isang loto agent ang maiyak dahil sa iskandalong kanilang nasasangkutan sa ngayon at iginiinyang may nananalo talaga sa piso. May pagdududa rin ang senador na sila lang ang nanalo sa PCSO Lotto. Namin alam kung kailan talaga yun. Talaga po nakakasama ng loob, Mr. Chair, kasi hindi lang naman po talaga 2,000 na lotto agents ang naapektuhan. Bawat isa po sa amin, at least may isa or dalawang tellers, which is sila po yung mas nakakaawa. Sila po yung mas tinamaan ng malaki kaysa sa amin. Kasi po kami, may mga ibang hanap buhay po kami. Pero itong mga lotto agents na to, like sa yung tellers, I'm sorry po, like po sa case ko, dati kasi marami po akong loto. So, natanggal kasi bumaba yung mga sales, sinara ko po. Binigay ko sila sa ibang mga bagong lotto agents na kabubukas pa lang nila, 3 months, 4 months, binigyan na sila ng termination notice. Ang isang lotto outlet po, para makita po namin yung established na sales namin, we have to operate for at least 6 months to a year. Hindi po ganun kadali ngayong kumita sa loto kasi tabi-tabi na po kami. Pinagtabi-tabi kami. Ang dami namin kakompetensya, produkto pa ng PCSO. So, ang hirap po para sa amin. Yung pong 2,000 lotto agents, may kasama po kaming mga tellers na mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talaga makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong lotto agent. And since the time na nagkaloto po yung pamilya namin, may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagtatrial and error sila, kami yung naaapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno, day in and day out. But every time na may gagawin kayong mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground, kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO for the sake na kami yung unang naaapektuhan. So, I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos ng problema na to. Marami kong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal. At kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw magiging milyonaryo sila dahil sa iskandalong ito na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilabas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, na talagang pag nagdodraw po may mga judges dyan, live lahat. So alam namin totoo po. Yung 400 na yon, masasabi ko po sa inyo na totoo po naman talaga yung mga nanalo na yun, hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganung manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And Ano po yung nakakaduda na? kasi po, katulad po yan, minadali yung iloto. Diba?
hindi pa sila ready sa system eh. Bakit yung sistema na kahit maraming problema, maayos naman po namin nagagamit. Bakit pinalitan? Hindi mo ba dapat ang ginawa ninyo? Pag upo nyo, sayang wala rito si Okay, mga seneta po. Attorney Pagano, yung sinabi niya kanina na every time magpalit ng administrasyon ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento. Kung ano man yung eksperimento na yon at pumalpak sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kinukonsulta nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Dapat they're being consulted as well. Hindi eh. In a lot of cases, hindi kayo kinukonsulta, di ba? Gumagawa-gawa sila ng ito. Si VP National President Mr. Roel D. Guzman. Are you being consulted? Sa mga No, Mr. Chair, hindi po. Actually, sir, pero nga say na before po mawala yung 2,000 na mga Lotto